Ayan, praise the Lord. Salamat sa ating Panginoon. Malinaw ba ako, Sister Tin? Medyo mahirap i-utilize pag dalawa yung, yung monitor na nagamit. So yun, blessed evening po sa lahat ng mga kapatid na nandito na po, no? Habol na lang siguro yung iba na wala pa dito. Salamat sa ating Panginoon sapagkat ngayon maaga-aga yung ating Bible Study Bites online. Kung kaya nyo pong i-open yung mga camera ninyo, mas maganda po. At sa mga first time, ay nawala si Maker eh. Yun, first time nun. Siguro, inaalam niya lang, pinifigure out niya paano daw i-turn off yung camera. Pero mas maganda, ma-open yung mga camera po ninyo para mas magkakitaan po tayo kasi nakakaumay na din yung mukha namin ni Sister Christine para mukha niyo naman yung makita namin. Ayun, nandito pala si Maker yun. Welcome sa Bible Study Bites online at i-ready niyo po ang inyong mga notebook, ballpen para makapag-take down notes po tayo ng mga takeaway natin. Kasi after nung message natin, bibigyan ko kayo ng chance, bibigyan ko kayo ng pagkakataon para i-share naman yung insights ninyo, yung takeaway ninyo or yung natutunan ninyo doon sa message na ating napag-aralan. Sister Tin, naka-flash ba yung ano ko, PowerPoint? Yes po, naka-flash po. Ayan, praise God and utilize nyo po yung inyong mga monitor, yung inyong mga screen para makita nyo yung ating PowerPoint. Pwede kayo mag-screenshot dyan and then pwede nyo share sa story nyo after ng ating gawain. So yan, salamat sa ating Panginoon. So let's begin. Um, Maraming mga viral post, trending topics, trending personalities, trending news, yung makikita natin sa social media araw-araw, buwan-buwan, taon-taon. So napakaraming mga trending and viral posts yung makikita natin sa iba't ibang platforms like for example, TikTok, Facebook, YouTube at iba't iba pang mga social media platforms na alam ninyo. So isa dito sa mga nagte-trending ay mga trending personalities. Nakakita ko ng isang meme recently na ginawa lang ng mga Filipino, ng mga personalities na nag-trending sa taon na ito. So tingnan niyo yung screen ninyo. Flash ko yung example. So this 2024, ayan, no, from January to December. January, ang nag-trending daw itong si Queen Yasmin, yung Esophagus, Esophagus, yung kanyang spoken poetry. Then February, ayan, nag-trending ito si Bangsamoro, yung nag-cover, nag-tagalize nung kanta ni Lenka na Trouble na naging issue dahil sa copyright na tinatawag. Then of course, itong March, lagi nating nakikita sa social media, sa TV, itong si Diwata dahil sa kanyang Paris Overload na talagang pinilahan ng maraming mga tao. Then April, yung lalaki nakikita nyo dyan, yan yung nagpatato. Inaccept niya yung challenge ng takoyaki, nagpatato siya sa noo. Then nalaman ng mga investigador na netizen na magkakilala daw pala itong nagpatatong si kuya at yung may-ari ng takoyaki according to them. At saka yung nasa background niya, yung pagkakaroon ng resort doon sa napakagandang Chocolate Hills na talagang naging controversial. Then itong May, month of May, up until now naman, mas sikat nga siya ngayon eh. Itong si Alice Guo, yun yung kanyang identity. Tapos ngayon nga daw eh nakaalis na, naka-go na daw itong si Alice Guo from the Philippines. So wala na daw siya dito according to them. And nitong June, nag-viral itong si Boy Dila doon sa San Juan kung saan meron siyang winatargan na rider yata, delivery rider. Kaya siya nag-trending din itong July, itong Jules yata ang pangalan nito, na pinatayo niya yung waiter ng 2 hours. Talagang parang pinangaralan niya patungkol sa kanyang ipinipilit niyang kanyang identity dahil tinawag siyang Sir. And then itong August, syempre hindi lang itong nanay ni Yulo. Syempre yung buong family Yulo talagang sumikat, lalo si Carlos Yulo, pati yung kanyang girlfriend dahil nga si Carlos Yulo nakabingwit ng 2 gold medal for the Philippines. Wala pa yung September, October, November, and December. Sino pong gustong humabol dyan? Gusto niyo bang i-fill in yung mga bakanting months? Ayan. Magandang mag-trending kung para sa mabuting bagay. Pero kung hindi lang din naman mabuting bagay magte-trending tayo, wag na lang din. Pero sa marketing, 'di ba, good publicity or bad publicity is still a publicity. So yun yung ilang mga nagte-trending, trending news, trending personality, trending topics at iba't iba pa. Ganon din nagba-viral yung iba't ibang mga TikTok challenges or Facebook challenges. Like for example, mukbang challenge.
Ayan, recently lang merong lalaking binawian ng buhay. According sa mga netizen, kaya daw yun namatay dahil sa mga kinakain niya doon sa kanyang mukbang challenge na mga talagang mga putok-batok na pagkain. At alam naman natin yung mukbang challenge talagang under yan ng gluttony eh. Yan, dahil sa kagustuhan nilang sumikat, kumita ng malaking pera, talagang minsan nako-compromise nila na isa sa alang-alang nila maging yung kanilang sariling health or yung kanilang sariling kalusugan. So napakaraming TikTok and Facebook challenges na makikita tayo sa social media na ginagawa ng iba't ibang entry ng mga netizens o ng mga taong gustong mag-ingay sa social media. At isa sa mga nauso this year ay ang real video na I am a blank, of course. Ayan, ewan ko kung familiar sa inyo. Like for example, I am a teacher. Of course, I have lesson plans. I am a veterinarian. Of course, I'm a fur parent. Yan yung mga ganong example ng video. So magpe-play ako ng isang example ng ganitong trend na ginawa ng isang OFW. This is a fun and sarcastic video lang naman na ginawa nitong kababayan natin. So let's watch. I'm an OFW, of course. Ang tagal ko na dito sa ibang bansa. Muntik na nga ako makaipon eh. Buti na lang nagastos ko agad. I'm an OFW, kaya lagi ako nagpo-post sa Facebook sa mga bago kong binili online. Ang dami ko na ngang utang eh. Teka, mag-add to cart muna pala ako. I'm an OFW. Of course, sinisiraan ko ang kapwa Pilipino sa trabaho. Para lumaki ang sahod ko, ang ending, dumami ang trabaho ko. I'm an OFW. Of course, pag merong sale kahit saan, hindi kami nagpapahuli dyan. I'm an OFW. Of course, marami akong pera. Kasi pinupulot lang namin yan dito kahit saan. Uy, pera yun ah. I'm an OFW. Of course, laman kami lagi sa restaurant, sa mall o coffee shops para may pang my day kami. I'm an OFW. Of course, nagtatrabaho kami para makaipon. Pang bakasyon. Ay, teka. Buko na pala tong ticket ko. Credit card, Visa. Okay. Alright. So yun yung example nung video trend na sinasabi ko sa inyo na kung kayo talaga nagso-social media, babad sa internet, for sure familiar sa inyo yung ganitong trend. At yung trend na to, yung siyang pinanggalingan ng theme na tinatakal natin recently dito sa Bible Study Bites online. Kung saan last month, we have our guest speaker, yan si Sister Maidel, where she preached yung topic na I am a Christian, of course, I am hurting too. Ibig sabihin, nung naging Christian tayo, tinanggap natin si Jesus Christ, hindi tayo naging pain-proof. Ayan. Nung naging Christian tayo, ang kagandahan nito, hindi man tayo naging pain-proof, ang kagandahan nito, mas alam na natin kung paano natin i-handle yung mga pains, mga hurts na nararanasan natin bilang isang Kristiyano. So napakaganda ng message na ito. Then last Saturday, na-preach sa atin, dinala sa atin ni Sister Christine yung message na I'm a Christian, of course, I'm still human. Kung saan bilang tao tayo ay nakakaranas na mapagod, meron tayong pakiramdam na masaktan, at bilang tao meron tayong kahinaan. The more na nire-remind natin yung sarili natin that we are still human with limits, may mga limitations, doon naman papasok yung pagdepende natin sa Diyos. Kasi tayo, bagaman tayo Christian, tayo ay tao pa din, we have a lot of limitations, pero naglilingkod tayo sa Diyos na unlimited, sa Diyos na limitless. Ngayon, kung kayo yung tatanungin ko, ano yung naiisip ninyo? So, maging creative tayo ngayon, ano? Kung kayo yung gagawa ng entry diyan sa video trend na yan, ano ang idudugtong nyo dito? I'm a Christian. Of course. Yan, bigyan ko kayo ng konting minutes, then magtatawag ako. I'm a Christian. Of course. Guay. Hello, brother. Nag-iisip pa lang po ako. Pwede
Pangatlo ako, brother. Pangatlo, matapang. Apo. Sinong gustong umuna? Sige, pangatlo daw si Guay. Taas lang ng kamay ha. O kaya unmute pag may gustong umuna. I'm a Christian, of course. Joko, unmute. Okay na si Guay yata. Nag-raise na siya ng ano. Sige Okay Guay. na, brother. So, I'm a Christian, of course. Nagkakamali rin ako. Ayan, praise God. Actually, parang kasama yan sa topic natin dapat, no, Sister Christine. I'm a Christian, of course. I'm not perfect. Ayan, nagkakamali tayo, hindi tayo perfecto. Although sinama pala yun ni Sister Christine dun sa message niya last week na hindi tayo perfecto. Bilang tao, meron tayong tendency, meron tayong possibility na magkaroon ng pagkakamali sa ating mga buhay. Thank you for that, Ate Guay. Sino pa po gusto mag-volunteer? I am a Christian, of course. Joko, for the second time around. Walang matapang? Mek-mek. Sige, si Eliza muna. Ate Eliza, I'm a Christian, of course. Of course, I meet new friends like in youth gathering. Yan, totoo yun, ano, I'm a Christian, of course. Bilang Kristiyano, meron siyang mga nami-meet na mga bagong kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, especially, kagaya ng binanggit ni Ate Eliza, pag uma-attend sa youth gathering. Ayan. Sino pa po? Kuya Marco. Kuya ako na. Sige, Jade. I'm a Christian. Of course, mahilig ako mag-rebuke. Lalo Ayan. sa mga friends ko dito sa school. Ayan, sabi niya, I'm a Christian. Of course, mahilig daw siyang mag-rebuke. But always remember, rebuke with love. Ayan. Pero tama naman yun, open rebuke is better than secret love. Sabi sa ano, 'di ba? Proverbs 27:5. Ayan. Napaka-importante nun. Iba rin yung ano, yung tapang kapag ganyan eh. Kapag kaya mo mag-rebuke sa mga maling ginagawa ng mga kaibigan mo, not because to make them feel condemned, kundi dahil pinapakita mo na concern ka sa kalagayan ng mga kaibigan mo. Kuya Marco. I'm a Christian and I feel guilty when I do sin. Ayan, I'm a Christian, of course, nakakaramdam siya ng guilt kapag siya ay may nagagawang hindi ayon sa kalooban ng Panginoon. Nakakalungkot yun, ano, Kristiyano ka, pero pag may nagawa kang kasalanan, kaya mong matulog talaga ng mahimbing, talagang wala kang nararamdamang bigat sa kalooban mo. Ayan, salamat doon, Kuya Marco. Meron pang gusto mag-share? Ako kuya rin. Sino po yan? Si Ate Lot. Medyo madami. Ayan, sige pa, Ate Lot. Ate Lot. I'm a Christian, of course. Napapagod din kami. Yan, totoo yan, ano. I'm a Christian, of course, nakakaramdam din tayo ng pagkapagod. Hindi naman tayo nung naging Kristiyano tayo, biglang nilagyan na tayo ni Lord ng ano talaga, unlimited strength. Kaya nga, di ba sa Matthew 11:28, kung tama yung reference ko, no, ini-invite tayo ni Lord na lapit tayo sa Kanya, tayo ng mga napapagod, napapagal, nabibigat ang lubha, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kasi pag di na tayo nakakaramdam ng pagod, hindi na tayo lalapit kay Lord kapag ganun yung kalagayan natin. Sino pa po? Last. Brother Ren. Kuya Marvelous. Feeling ko marami pong may gusto eh. Sige. Kuya Marvelous. I am a Christian, of course. I set good examples to everyone. Ayan, amen. Praise the Lord. I am a Christian. Of course, I set a good example sa mga tao na kasalamuhan natin. 'Di ba? Sabi nga ni Jesus Christ, magliwanag na ganon yung ating mga ilaw sa mga tao upang luwalhatiin nila ang Ama na nasa langit. Mek, back to you ulit. Mecker. Sige, unmute ka lang. Kaya mo ba? Nahiya pa yata. Mayroon pa pong gusto?
Ako po, Pastor. Ayan, ay, brother-in lang po, Ate Che. Ayan, Ate Che. Ay, Pastor, sorry po. Sorry po. Ayan po. I'm a Christian at at of course hindi ako exempted sa trials. Ayan, I'm a Christian, of course, hindi tayo exempted sa mga trials. At yung mga trials na yan, talagang yan yung tumutulong para masigit na ma-stretch at ma-hone yung pananampalataya ng bawat isa sa atin. Meron pa po ang gustong umabol? I'm a Christian, of course. Ako, kuya. Sige, Sister I'm Christine. a Christian. Of course, I feel guilty when I forget to pray before eating. Ayan, totoo yun, ano, I'm a Christian, of course, I feel guilty when ano yun? When I eat, ano? When I forget to When I pray forget to before pray before eating. eating, yung tipong naisubo mo na yung naisubo mo na isang kutsara, bigla mo naalala, hindi pa pala ako nakakapag-pray. Tapos iluluwa mo ulit yung kinakain mo. Siguro tatawa kayo kasi marami sa ating guilty sa ganyan. Eh, minsan magpe-pray ka, nasa pisngi mo yung kanin. Kasi bigla mong naalala, di pa pala ako nakapagpasalamat kay Lord. Yan. Sino pa pong gusto? Last. I'm a Christian, of course. Meron pa po? I'm a Christian, of course. Prayer is my weapon. Ayan, si Kuya JM, I'm a Christian, of course, prayer is my weapon. Ayan, napakaganda na, no? Bilang Kristiyano, makita natin na isa sa mga sandata na ibinigay sa atin ni Lord na available 24/7 ay yung pananalangin. Ayan, thank you very much dun sa mga share ninyo. Sa mga hindi nakapag-share, alam ko meron kayong nakalagay dyan sa puso ninyo. And I'm challenging each and every one of you, gawa nyo ng message. Yang sinabi nyong mga I am a Christian, of course. Gawa kayo ng simpleng message patungkol dyan. Magagamit nyo yan kapag kayo ay may desire na makapag-share ng Word of God sa lugar kung nasaan man kayo. So, tonight, ang message natin ay may kinalaman dito. I am a Christian, of course. Siyempre, yung pinaka-sukdulan na sa lahat, I have Jesus. Let's close our eyes and we are going to pray. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, in the name of the Lord Jesus Christ, nagpapasalamat po kami sa iyo sa pagkakataon na muli na naman kaming nagkasama-sama para pagsaluhan yung pinakamasarap na pagkaing pang-espiritual. At ito po ay ang iyong mga salita. Sa mga salita mo, Panginoon, kami po ay patuloy na manganlong. Sa mga salita mo, tumanggap kami ng kalakasan, tumanggap kami ng comfort, maranasan namin yung yakap mo as we listen to your words, Panginoon. Maramdaman po namin yung pagkilos ng Holy Spirit kahit kami magkakalayo ng lugar. Pagbuklorin mo po kami, Panginoon, ng iisang Espiritu, ng right unity, Panginoon, na talagang luluwalhati sa iyong pangalan. Panginoon, sabi sa iyong mga salita, sa 2-3 nagkakatipon sa iyong pangalan, ikaw ay nasa kanilang kalagitnaan. Kami higit sa 2, higit sa 3, at alam po namin sa kalagitnaan ng Bible Study Bites Online na ito, ikaw ang nasa gitna at ang pangalan mo lamang ang siyang aming itataas, ang pangalan mo lamang ang siyang aming luluwalhatiin at dadakilain. Maraming pong salamat. We give you all the glory, the highest praise. In Jesus' name, Amen. Praise God. So, yan yung pinaka-title ng ating message for tonight. I am a Christian, of course. I have Jesus. First, we cannot be a Christian if Jesus Christ is not the center of our faith, of our walks, and of our beliefs. Hindi natin pwedeng sabihin na tayo po ay mga Kristiyano na mayroon Jesus Christ sa ating mga buhay kung hindi naman si Jesus Christ ang sentro ng ating pananampalataya, hindi siya ang sentro ng ating paglakad, at hindi siya ang sentro ng ating mga paniniwala. Dapat sa Panginoong Jesus lang umiikot yung foundation ng ating pananampalataya at wala nang iba pang pangalan. Kaya nga Christian ang root word nito ay ang pangalang Christ, di ba? Jesus Christ, the anointed one. Walang sinabing walang kadikit na pangalan diyan na Mary, walang kadikit na pangalan diyan na ibang mga pangalan, kundi ang pangalan lang ng Panginoong Jesus. So, ang Christianity ay umiikot kay Jesus Christ. Second, we cannot be a Christian if hindi pa natin tinatanggap ang Panginoong Jesus sa buhay natin bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. At yun ay sa pamamagitan ng prayer of
acceptance. Talagang declaration sa pamamagitan ng iyong bibig, pinoproclaim mo, I believe, at inilalatag ko ang pananampalataya ko kay Jesus Christ na siya ay namatay at nabuhay na mag-uli dahil sa aking mga kasalanan. Siya ang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Yan, matatawag tayong Kristiyano kapag isa yan sa mga bagay na nagawa natin to accept the Lord Jesus Christ as our personal Savior. If you're saying that you are a Christian, dapat 100% tanggap mo yung sinabi ni Jesus Christ. Pinakilala ni Jesus Christ yung kanyang sarili. Sabi niya sa gospel, I am the way, the truth, and the life. Pag ang paniniwala mo dyan sa sinabi ni Jesus Christ na yan ay 80% lang, 90% lang, 95% lang, ibig sabihin hindi pa buo yung hindi buo na kinikilala mo si Jesus Christ bilang magiging foundation ng faith na mayroon ka. Dapat 100% tanggap mo that Jesus Christ is the only way, He is the truth, at sa Kanya lang natin matatagpuan yung buhay na walang hanggan at wala nang iba pang method. Wala nang iba pang daan kundi sa ating Panginoong Jesus lang. At tayong mga tao, even us Christians, nature natin yung paghahanap ng tinatawag na benefits. Sabihin ng lahat, benefits. Yan, kahit naka-ano kayo, no? Kahit naka-mute kayo. So nature natin, naturalesa nating mga tao yung paghahanap ng tinatawag na benefits. Like for example, sa paghahanap ng trabaho. Tingnan nyo tong picture na ito, yung ipa-flash ko. Kapag tayo maghahanap ng work para sa mga nagtatrabaho na, no? Pag mag-apply tayo sa isang kumpanya, hindi lang natin itatanong, syempre, pangunahin natin tinatanong, magkano yung sweldo dyan sa company na yan. Pero bukod dun sa sweldo, tinatanong din natin, ano ba yung mga benefits dyan sa company na yan kung mag-a-apply ako? Meron ba dyang sick leave? Meron ba dyang HMO or health insurance? Meron ba dyang libreng pabunot ng ngipin? Meron ba dyang gym na libre? Meron ba dyang bayad na vacation leave? Meron ba dyang libreng pabigas kapag perfect attendance ka? So on and so forth. Tinatanong natin yung mga tinatawag na benefits. Kailangan masagot muna yung tinatawag na WIFM. Sinong familiar sa inyo sa WIFM? WIIFM or pwede ring WIFM. May familiar po ba sa tinatawag na WIFM? Ayan. Lahat tayo kasi, hindi man natin alam, lahat tayo merong WIFM sa back ng ating mga utak. Ang WIFM, ito yon. What's in it for me? Ayan. Bago ako mag-apply dyan sa company na yan, what's in it for me? Sa madaling Tagalog, allow me to use the word, anong mahihita ko dyan? Anong mapapala ko pag pumasok ako dyan? Ibig sabihin, ano yung mabe-benefit ko kapag nag-sign up ako dyan sa bagay na yan? So, at tayo bilang mga tao, kailangan masagot yung WIFM sa ating isipan. At kapag hindi na-satisfy yung WIFM natin, hindi tayo nagsa-sign up for that specific thing. At bilang tumanggap kay Jesus Christ, bilang tumanggap sa ating Panginoong Jesus, napakarami nating benefits na tinatanggap mula sa Kanya. Walang pinagkaiba sa isang sanga na nakakabit sa kanyang tunay na puno. 'Di ba, inhalin tulad tayo ni Jesus Christ, siya yung tunay na na puno at tayo yung mga sanga. Kapag ang isang sanga nananatiling nakakabit sa kanyang pinakapuno, sa tunay na puno na dapat niyang pagkabitan, napakarami niyang benefits. Ano-ano yung mga benefits ng sanga? Nag-search ako kanina, nandun yung nourishment, nandun yung support, nandun yung protection, nandun yung growth, stability, and reproduction. Ayan. At aminin natin, hindi tayo tatanggap kay Jesus Christ kung hindi natin alam kung ano yung WIFM na meron ito sa buhay natin. Bago tayo tumanggap kay Jesus Christ, inalam natin what's in it for me if I will accept the Lord Jesus Christ. At wala pong masama sa bagay na yan. Kahit ang gospel, malinaw nitong ipinapahayag, it is printed, it is written all over the scripture kung ano yung mga benefits na meron tayo kapag tayo po ay tumanggap kay Jesus Christ. But do not let those benefits be the only reason for you to hold onto your faith. Walang masama na malaman natin ano yung mga benefits na meron tayo, what's in it for us if we are going to keep on following the Lord Jesus Christ. Pero wag na wag yung mga benefits lang
yung maging reason natin para tayo manghawakan dun sa pananampalataya na mayroon tayo kay Jesus Christ. Now that we have Jesus, yan yung magandang ma-remind natin sa ating mga sarili tonight for this message. There can be a lot of benefits if you have Jesus. Pero ilan lang yung itatakal natin sa gabing ito. 3 lang yung ibibigay ko sa inyo ng mga benefits na meron tayo kapag tayo ay mayroong Jesus Christ sa ating buhay. Una, we are Christians. Of course, we have Jesus. And since we have Jesus, that means you are not alone. Sabihin mo nga muna sa iyong sarili, kahit nakamute kayo, no? You are not alone. Sabihin mo yung pangalan mo, like for example, Marge, you are not alone. Edith, you are not alone. Ayan. Maganda na nire-remind natin yung ating mga sarili that we are not alone. Isa sa favorite lies, isa sa favorite na kasinungalingan, daya na gustong-gustong isinisiksik ni Satan sa isip natin ay yung thoughts or yung kaisipan na mag-isa tayo. Walang nagmamalasakit sa atin. Walang nakakaintindi sa atin. Walang gustong dumamay sa atin. Yan yung pangunahin. Isa sa gustong-gustong isinisiksik ni Satan sa ating isipan. True enough, minsan mahirap makahanap ng circle na talagang pwede mong pagkatiwalaan. Totoo naman yan. Mahirap makahanap ng circle na willing makinig sa mga hanash mo sa buhay, sa mga pinagdadaanan mo. Mahirap makahanap ng circle na magpapalakas sa'yo. But that doesn't mean na nag-iisa ka. Minsan nagiging feeling lonely tayo dahil na rin ito sa mga personal choice natin. Ano yung mga reasons? Maybe because of trust issues. Possible. Yan yung isa sa mga reason kung bakit hirap tayo na mag-involve sa isang circle. But consistently feeling lonely or choosing to be lonely is not healthy. Yung lagi mong pinipili na yung feeling lonely ka, hindi to healthy. Especially kung diyan mo na ikinukulong yung sarili mo. Magkaiba yung pagiging alone at yung pagiging lonely. Being alone sometimes can be healthy. Yan, si Jesus Christ minsan alone siya. Umaakyat siya sa bundok para manalangin mag-isa. That can be healthy, especially if that's your me time, if that's your quality time, especially with the Lord. That's healthy, yung pag-isolate mo sa sarili mo. Pero yung consistently na feeling lonely ka, talagang pinipili mo lang na mag-isa dahil ayaw mo mag-confide, ayaw mo mag-open up kahit kanino man, that's not healthy. Dahil nabasa ko sa isang post sa social media din, addictive yung pag-isolate ng sarili. Hanggang sa talagang mahihirapan ka ng mag-abot ng tiwala mo sa ibang mga tao. Pero tatandaan natin, no man is an island. Ayan, meron sa mundong napakahirap magtiwala, God can still provide people na pwede mong pagkatiwalaan. Hey kapatid, bilyon-bilyon ang bilang ng mga tao dito sa ibabaw ng mundo. Sa tingin mo ba hindi kayang mag-provide ni Lord kahit isa ng pwede mong pagkatiwalaan dun sa bilyon-bilyon bilang ng mga tao? Yan, sa mundong napakahirap magtiwala, God can still provide people na pwede mong pagkatiwalaan. Siyempre, pangunahin sila yung mga kapwa mo mananampalataya, kapwa mo Christian. So sa church, sa loob ng church, it is very important for you to find your circle. Mga taong alam mong mapapalakas ka. Huwag kasi tayong lagi nating napapakinggan to, huwag tayong Zimbabwe. Yan, huwag tayong mga foreigner. Tayo mga taga-Philippines, hindi tayo taga-Zimbabwe. Ibig sabihin, huwag tayo Simba, uwi. And give it a try. Minsan after church, stay ka muna sa church. Minsan kasi yung iba talagang pagkatapos mag-offering after ng victory song, talagang kating-kati yung puwet para makalabas talaga dun sa church. Akala mo may iniiwasan dun sa loob ng church. Give it a try. Ayan, na magkaroon ka ng circle sa loob ng church na pwede mong hingahan, pwede mong mapag-confidean, pwede mong maging kaibigan, pwede mong maging kapatid. Siyempre tayo naman ay mga magkakapatid sa pananampalataya at sa Panginoon. I believe God can provide someone, God can provide you a healthy circle na magpaparamdam sa'yo na hindi ka nag-iisa. Pero higit sa lahat, tatandaan natin, you have Jesus Christ.
He is our very present help in times of needs. He is our very present help in times of trouble. He is available 24/7, handang makinig sa lahat ng hanas mo, sa lahat ng kwento mo, sa lahat ng pinagdadaanan mo, handang dumamay diyan sa mga bigat na kinikimkim mo diyan sa loob mo. Brother, alone ako kasi wala akong jowa. Tapos magbe-bare months na o August na ngayon, next month, ilang araw na lang araw na lang yung binibilang, bare months na. Pagdating ng December, kakanta na naman ako, brother, nung favorite song ko yearly, yung kantang ang Disyembre ko ay, anong kadugtong? Ayan, kahit naka-mute kayo, alam kong dinugtungan nyo yung lyrics. Ang Disyembre mo ba ay malungkot? Kasi iniisip mo wala kang jowa, wala kang partner. Do not wallow pity on yourself, kapatid. Ilalagay ko dapat dito, don't be sad, pero pinalitan ko ng do not wallow pity on yourself. Kasi nga, ang pagiging sad is valid. Ayan. Pero wag na wag mong papayagan na yung sadness mo ay mahatid sa'yo para kaawaan mo ang sarili mo. Dahil lang sa wala kang jowa, wala kang partner. Tandaan mo, you are a Christian. And of course, you have Jesus. Kapatid, wag na wag kang mamamalimos ng pag-ibig. Dahil ang laki ng love na inilaan ni Lord for you. Kung tatanungin mo ako, brother Ren, ganong kalaki yung pagmamahal ni Lord for me? Isipin mo na lang how He stretched His arms on the cross for you. Kung paano ini-stretch ni Jesus Christ yung kanyang dalawang braso doon sa krus para sa'yo. Yes, makikita natin physically, isang dipa yon. Pero yung pag-ibig na nakapaloob sa isang dipang yon ay lampas sa lahat ng dipa na pwedeng idipa dito sa ibabaw ng mundo. Ganong kalaki yung pagmamahal sa'yo ng Panginoon. Sabi sa Deuteronomy chapter 31 verse 6, be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you. Yan ay mga salita na nagpalakas kay Moises na dineliver niya din kay Joshua at sa nation of God, sa Israelites. Pero yan ay pwede rin po nating panghawakan. Sa pamamagitan ng mga salitang yan, alam natin that we are not alone. Second, I am a Christian, of course, I have Jesus. And since we have Jesus, that means, relevant din dun sa panghuling sinabi ko kanina, that means you are in a relationship. Kaya huwag mo sasabihin, malungkot ako, single ako. Hey, nakakalimutan mo ba? Tumanggap ka kay Jesus Christ, that means you are in a relationship. Alam nyo, I was reminded nung nag-devotion ako nung isang araw, dun sa verse na nalimutan ko yung reference, sabi doon, if you love me, keep my commandments. Doon ko na-realize na hindi sinabi ni Lord dito sa verse na to na, if you love me, tell me your sweetest and most heartfelt, I love you. Para kiligin naman ako, saith the Lord. No, hindi ganon yung sinabi ng Panginoon, hindi ganon yung sinabi ng Lord doon sa verse na yan. And then I realize, habang binabasa ko yung verse na yan, kikiligin si Lord sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kung ano yung kanyang kalooban para sa ating mga buhay. Dahil yung pagsunod natin sa kanyang mga utos ay parang pagsigaw natin sa kanya ng I love you, Lord. Ayan. Ibig sabihin, higit dun sa sinasabi nating Jesus, I love you, Jesus, mahal kita. Hindi yun yung hinahanap ni Lord. Hindi lang words, maganda yung words. Pero ang hinahanap ni Lord ay yung pagsunod natin dun sa kanyang kalooban. And I also realize na if we are doing something, since in a relationship tayo kay Lord, if you're doing something na against sa will, sa kalooban ng Panginoon, we are already cheating. At lahat tayo, ayaw natin sa cheaters. Ikaw ba, sa mga babae dito, matinong babae ka, papayag ka, magpapaligaw ka sa lalaking alam na alam mo na cheater?
Alam na alam mong womanizer, alam na alam mong playboy, vice versa, gano'n din sa lalaki. Manliligaw ka ba sa babae na alam mong cheater, sa babaeng alam mong walang delikadesa, kahit kanino na lang lalaki na, gamitin ko yung term, pumapatol. Siyempre ayaw natin ng cheater. Kahit tayo man, ayaw natin na maiiputan tayo sa ulo. Ang tanong, si Lord kaya, gusto niya kaya na nag-cheat tayo sa kanya? Alam natin yung sagot diyan. In a relationship tayo sa kanya. But little did we know, we are already cheating every time na mas pinipili nating gawin yung mga bagay na labag sa kanyang mga salita. Can we just imagine the heartbreaks na pinagdadaanan ni Lord from us every time na we are doing such things? Hindi niya deserve yung ganong treatment. Pero tingnan mo, despite na ilang beses lahat tayo dito sa Zoom, ilang beses tayong nag-cheat kay Lord, pero hindi siya nakipag-break sa atin. Kapag tayo niloko or may nag-cheat sa atin, ano, lagay mo yung sitwasyon mo or possible yung iba sa inyo, talagang nag-went through sa ganitong pangyayari sa buhay. Imagine mo, niloko ka, may nag-cheat sa'yo. 'Di ba kapag tayo, nag-cheat sa atin yung partner natin or niloko tayo ng ating kaibigan, lumalamlam yung amor, lumalamlam yung pagmamahal natin para sa taong nanloko sa atin. Then hirap na tayong magtiwala ulit dun sa taong yun. Pero si Lord, never nagbago yung pagmamahal sa atin kahit maraming ulit natin siyang ipinagpalit sa mga bagay na inio-offer sa atin ni Satan. Si Lord pa rin yung nagtiwala sa atin. Siya pa rin yung nagmahal sa atin at kahit kailan, never lumamlam, never lumamig, never nagbago yung pagmamahal ni Lord sa atin kahit ilang beses na tayong nakapag-cheat sa Kanya. But that doesn't mean na patuloy tayong mag-cheat kay Lord. Lagi natin tatandaan, hindi niya deserve yung bagay na yun. Kaya as Christians, napakahalagang i-remind natin yung ating mga sarili. I am a Christian. Of course, I have Jesus. And since I have Jesus, I am in a relationship with Him. And not just a relationship with Him, but a secured relationship with Him. Bakit secured? Is it because talagang faithful tayo? No. It is secured because God is faithful. Secured tayo na si Lord never mag-cheat sa atin. Amen. Yan, kahit naka-mute kayo, no? Ayan, nawa, habang nagpapatuloy tayo sa message, meron tayong mga realizations sa ating mga buhay. Kaya naman, at all cost, dapat ipaglaban natin tong relationship na ito. Marami tayong relationship na gustong ipaglaban. Marami tayong relationship na binigyan ng second chance. Relationship na pinilit pa rin nating ipagpatuloy. Pero higit sa lahat, lagi nating ipaglalaban, lagi nating iingatan yung relationship na mayroon tayo sa ating Panginoong Jesus. You are in a relationship with Him. Huwag kang papayag na si Lord lang yung nakikipaglaban para sa'yo. Makipaglaban ka rin para maingatan mo yung relationship mo kay Lord. Panghuli, yan, sabi ko sa inyo, may lang to eh. Last, we are Christians. I am a Christian. Of course, we have Jesus. And since we have Jesus, that means you are saved. Ikaw ay ligtas. Sabi sa Ephesians 2:8 verse 9, for it is by grace you have been saved through faith. And this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. Ligtas tayo dahil sa biyaya. Hindi dahil sa mabubuting gawa na ating ginagawa. Ayan, yung good works, those are the proof that we are saved. Ayan, maraming mga tao may good works, merong good manners, good morals, pero wala silang faith sa ating Panginoong Jesus. And that alone cannot save them. Ang makakapagligtas sa atin ay pananampalataya sa ating Panginoong Jesus, hindi ang good morals, hindi ang good works. Dahil pag good morals lang yung panghahawakan natin para tayong maligtas,
meron tayong pwedeng ipagyabang eh. Lord, tumulong ako ng marami sa aking kapwa. Namigay ako ng mga maraming pagkain sa mahihirap. Dapat iligtas mo ako. Meron kang pwedeng ipagyabang kay Lord. Kasi gumawa ka ng good works. Pero dahil hindi yan yung batayan ng kaligtasan, wala kang maipagmamayabang sa Panginoon. Dahil ang kaligtasan ay dahil sa biyaya na ibinigay sa atin ng Panginoon sa pamagitan ng pananampalataya natin sa ating Panginoong Jesus. Pero ang good works, good morals, fruit yan ng pagiging ligtas. Nakakalungkot isipin, Kristiyano ka pero mas may good manners pa sa'yo, yung hindi naman Kristiyano. Bigyan ko kayo ng example. Kristiyano ka, basta-basta ka nagtatapon ng basura kung saan-saan. Sa jeep, iinom ka ng soft drinks tapos itatapon mo yung plastic ng soft drinks sa bintana ng jeep. Ganun ba yung ugaling Kristiyano? Ganun ba yung may manners? Tapos dadaigin ka pa ng hindi naman Kristiyano. Ewan ko, na-share ko na yan dito, no? Dati, hindi ako magne-name. May nag-share sa akin ng Word of God dati. Pero siguro sa mga nakakilala, gets yun ako sino yun. Ayan, may nag-share sa akin ng Word of God nung hindi pa ako Christian. Nakasakay kami nun sa L300, shuttle service namin yun sa work. Pagkakain niya ng chocolate, nilukot niya yung balat ng chocolate. Siya yung nag-share sa akin ng Word of God. Nilukot niya yung balat ng chocolate. Siniksik niya dun sa gilid ng upuan ng L3. Alam mo sabi ko sa kanya, ay, Christian, nagsisiksik ng basura sa kung saan-saan lang. Alam nyo, kinuha niya talaga agad yung maliit na basura ng chocolate. Tapos sabi niya, hindi niya na daw yun uulitin. O 'di ba? Parang nakakahiya no ang magko-correct sa'yo, ang mas magpapakita pa sa'yo ng example ng standard ay hindi Kristiyano. Nakakalungkot po 'yun. Kristiyano ka, wala kang patience pagdating sa traffic. Kristiyano ka kung ano-anong salita yung lumalabas sa bibig mo kapag may nagka-cut sa'yo, kapag nasisingitan ka sa kalsada. Mas may pasensya pa sa'yo yung hindi naman Kristiyanong motorista. Nakakahiya po 'yun. Amen. Kristiyano ka, mga post mo sa social media, unhealthy. Kung ano-ano mga pinopost mong hindi maganda. Tapos yung kakilala mo na hindi naman Christian, ang healthy ng mga post. O sabihin na natin hindi man about word of God, pero healthy. Mga like for example, mga trivia, patungkol sa pag-share ng awareness, sa health. Mas healthy pa yung mga sinishare ng hindi naman Kristiyano kaysa sa'yo na isang Kristiyano. Nakakahiya po yun. Bilang Kristiyano, dapat tayo may good manners, may good works dahil yan ay bunga, pruweba, ebidensya na tayo po ay mga ligtas na. Amen. Ayan. At yung pagiging ligtas natin, bilang mga ligtas, dapat makita sa buhay natin yung isang buhay na talagang ligtas. At hindi natin yan sasarilinin lang. Hindi natin ipagdadamot yung kaligtasan sa ibang mga tao. Tandaan natin, we are saved by grace. Therefore, dapat ipagamit natin yung buhay natin para maligtas din ang buhay ng marami. Ilan? Marami. Brother Ren, that's a big word. Kung big word sa'yo yung word na madami, simulan mo sa isa. Make it a goal sa work. Make it a goal sa school. Na dapat this year, bago matapos tong 2024, meron akong ma-share ng Word of God. Kasi ako, tumanggap ako ng kaligtasan from the Lord. Sa buong taong 2024, ipagdadamot ko yung kaligtasan na ito sa workplace. Ipagdadamot ko tong kaligtasan na ito dito sa neighborhood. Ipagdadamot ko tong kaligtasan na ito dito sa school. What kind of Christian am I? Kung ipagdadamot ko yung kaligtasan na libre kong tinanggap mula sa Panginoon. So make it a goal. Dapat bago matapos tong year na ito, makapag-share ka ng Word of God sa mga taong nasa paligid mo. We are Christians. Of course, we have Jesus. And because of Him, we are saved. The question is, ititiko mo lang ba? Izizipper mo lang ba yung bibig mo about sa salvation na tinanggap mo mula sa Panginoon? We are Christians, of course. We have Jesus Christ. And that means we have every reason to celebrate. Kahit minsan mahirap yung mga sitwasyon, masasabi pa rin nating kayang-kaya natin to.
Hindi dahil sa sarili nating lakas, not because of our own ability, not because of our own might, not because of our own diskartes. Ayan, masasabi natin kayang-kaya pa rin natin kahit mahirap yung buhay. Why? Dahil alam nating buhay siya. And when I say buhay, yung Diyos na pinaglilingkuran natin, that means He is there. He is watching over you. He is watching over us. He cares for you. He cares for us. And He is doing something in your life. Uulitin ko yun. He is doing something in your life. Jesus Christ is doing something sa buhay mo. Meron siyang ginagawa sa buhay mo. Possible hindi mo nakikita, pero that doesn't mean na wala siyang ginagawa. Naniniwala ko lahat tayo dito may ginagawa si Lord sa buhay natin. I am a Christian, of course. I have Jesus. Nakakatuwa sa mga reels, especially sa mga trending reels, especially kapag ang content or kapag ang theme is about the Lord Jesus Christ. Nakaka-bless yung mga ganong reels, nakaka-bless yung mga ganong theme, nakaka-bless yung mga ganong trending. If it's about Jesus Christ, if it's about Christianity, ang sarap panoorin ng ganong mga reels. And thank you very much dun sa mga kasama ko sa iba't ibang mga groups na patuloy na nag-share ng mga ganyang mga nakaka-bless na mga trending videos. But why not itry natin yung ganitong POV? Kasi nagte-trending yung ganyan eh. I am a Christian, of course, ang ganyang mga trend sa iba't ibang mga Christian churches and fellowships. But why not itry natin yung ganitong POV, yung ganitong perspective? Pakinggan nyo to. Tell everyone you are a Christian without saying you're a Christian. And tell everyone you have Jesus without saying you have Jesus. Anong ibig kong sabihin dun sa bagay na yon? Ito yung binigay sa akin ni Lord kanina as I'm preparing this message. Ayan. Ibig sabihin sa madaling salita, let the steps of your walk be louder than your talk. Maganda na we are boldly proclaiming that we are Christians, of course, so on and so forth. Pero mas maganda pa rin na mas malakas pa rin yung tunog ng bawat hakbang ng paglakad natin sa kalooban ng Panginoon kaysa dun sa kaya lang sabihin ng ating mga bibig na tayo ay mga Kristiyano. Mas maganda pa rin na makita sa ating pamumuhay that we are Christians and that we have Jesus Christ sa buhay natin. I am a Christian and that's evident dapat sa buhay ng bawat isa sa atin. Ibig sabihin, hindi lang puro salita, dapat makita yan sa ating lakad, dapat makita yan sa ating pamumuhay, at dapat makita yan sa ating mga gawa. So dito ko tatapusin yung ating message, and sa oras na ito, I am opening the floor para sa gustong mag-share ng kanilang insights and takeaway patungkol dito sa ating message. Ay, si Gegway, nag-raise agad ng kamay, no? Nakakatuwa, no? Tapang. So, ayun lang po. So, ang gusto ko lang po ulit batiin po yung friend ko po na in-invite ko po dito. Kaibigan ko po siya since 2018. And first time niya pong mag-join po sa mga ganito po. So, siya po ay si Johaira po from Bulacan. Wow. Hi, Johaira. Welcome sa Bible Study Boys Online. So, hindi po about sa akin yung i-ano ko po, kundi about po sa kanya kasi alam ko po nahihiya pa po siya. Pero disclaimer lang po, humingi po ako sa kanya ng permission and consent to na sabihin po sa inyo po ito. So recently din po kasi nakaranas din po siya nung sinishare niyo po na cheating po, with her past relationship po. And then dumating po siya sa point na nawalan po talaga siya ng faith kay Lord. Hindi naman totally nawala, pero parang humina po yung faith niya kay Lord, ganun po. Parang tinatanong niya na po yung sarili niya na, bakit ganyan? Deserve ko ba to? Ganun. And saksi po ako sa mga ganung moments niya na
talagang nagdududa na siya na deserve niya ba yun? Nandyan pa ba si Lord? Ganun. So, di ba naman po, hindi naman po namin alam yung magiging topic niyo ngayon. So, share ko po talaga sa kanya yung link. And to my surprise po, sumali po siya. So, gulat na gulat po ako nun. Sabi ko, talaga ba? Thank you kasi sumali ka. Naiiyak ako, ganun. So, tapos bigla po siya nag-chat sa akin habang nag-share po kayo ng words po. Sabi niya sa akin, naiiyak daw po siya. Sabi ko, bakit? Ganyan. Kasi yung sinashare niya raw po is talagang konektado sa nafe-feel po niya ngayon. And sinabi niya rin po sa akin na grabe daw po yung timing ni Lord. Kasi sakto nung shinare ko sa kanya, biglang yan din po pala yung topic niyo po, ganun. Tapos, naiiyak daw po siya, ganun. Tapos, pakiramdam daw niya na nakalaya siya, ganun. Kasi, the past few days daw po, feeling niya, nagda-doubt pa siya kung talaga bang nakalaya na siya, ganun. Pero dahil daw po dun sa mga narinig niya, na-feel daw po niya na nakalaya na siya. Tapos, yung timing nga daw po, kasi sobrang saktong-sakto na talagang about dun pa po. Tapos, yun, nakakatuwa lang po na parang sinabi niya rin na ngayon, she is saved through faith and parang bumalik po talaga yung spark niya kay Lord po. Thank you po. Praise the Lord. Ayan, nakaka-bless yun, ano. Thank you for being the spokesperson for for Johaira. And Johaira, thank you very much for for allowing Guy na ma-share yung testimony na yon. And nakakatuwa talaga pagdating sa timing, talagang hindi natin maiisahan si Lord pagdating sa timing. Talagang napakagaling ni Lord when it comes to timing. Si Satan magaling siya sa timing, pero mas magaling si Lord when it comes to timing. Ayan, nakaka-bless yung testimony na yun at panghawakan mo yun kasi yung mga testimonies na tinatanggap natin kay Lord, yan yung isa sa mga pangunahing gustong nakawin at very interested si Satan. Gusto niya nakawin yung mga testimonies na tinatanggap natin. Kaya dapat yung testimonies natin talagang hinahawakan natin ng sobrang higpit. Ayan, thank you very much and welcome ka dito sa ating Bible Study Bites online tuwing mayroong gawain dito. Ayan, next po, sino pong gustong mag-share ng takeaway, insights? Tsaka ang sarap din naman ng siguro dahil nasanay na lang din talaga ako. Ang sarap ng buhay ng single. Wala kang iniintindi lalo sa paglilingkod sa Panginoon. Yan. Yun nga, ako kasi turning 35 this year. Tapos single pa. Yan, wala pa nang liligaw eh. Ayan, the joke lang. Ayan, siguro dahil busy din talaga sa ministry, wala pang niloloob si Lord. Relate sa akin dito si Sister Marjorie, ayan, from Isabela. Ayan, kasi mga kaedaran ko yan eh. Tapos pareho-pareho kaming mga wala sa relationship. Ayan, siguro yung era namin kasi yung yung parang nasanay na sa buhay single. Ayan. Pero yun, nagagamit namin yun para masigit na ma-utilize, ma-maximize yung buhay namin para sa ministry, para kay Lord. Praise God. Ayan. Next po. Sino pong gusto mag-share? May chat po ba? Check ko nga. Chat si Sister Marge sa akin. Nandadamay daw. Sister Marge, take away. Hello everyone. Salamat po sa message. Naririnig ba ako? Yes Hindi ko po. kasi alam kung... Rinig. Oo. First time ko gumamit ng phone. Char. Nakaka-bless po yung salita ng Diyos, yung message. Dahil reminder po sa ating lahat yun as servants of God, as believers of Jesus Christ. Kasi yung challenge talaga sa mundo na ginagalawan natin ngayon is hindi ganun kadali na isagawa yung responsibility natin sa commitment natin sa ating relationship with God. Kasi laging nandyan yung opposition, laging nandyan yung mga ginagamit ng kaaway na dyablo para tayo
attempt to walk on the other way, nataliwas sa kalooban ng Diyos. So siguro yung sa akin, yung nagre-resonate sa akin is to always seek God, seek you first the kingdom of God. Tama nga. Kasi every time na natutunan ko siya na every time na na-start ko yung araw ko with the word of God, guided ako for the whole day. Especially kapag meron tayong na-encounter ng mga uncontrolled situations. Siyempre nakakaranas tayo na nauubos yung pasensya, natitempt na maging mainitin ng ulo, mga ganong bagay. Pero if we are reminded every day na may salita ng Diyos tayo na pangahawakan, yun yung nagiging anchor natin to choose to do what is right before God, regardless kung hindi iyon yung tama sa paningin po ng tao. Yun po yung mai-share ko. Thank you. Ayan, praise God. Ayan, nakakatuwa, no, na nakasama natin si Ate Marge from Isabela pa yan. Ayan, salamat dun sa napakagandang take away dun sa ating message. God bless, Ate Marge. Sino pa po gustong mag-share ng kanilang take away? Bago ko ibigay kay Sister Christine. Sige, Ate Eliza. Para po sa akin yung shinare ni Kuya Ren na I am a Christian, of course, you have Jesus in your heart. Na mahalaga talaga na magkaroon tayo ng Panginoon sa ating mga puso kasi siya yung makakatulong sa atin lalo na sa mga panahong lumaranas tayo ng hindi magagandang mga bagay. Kumbaga, sabi sa Proverbs 3 verse 5, kung tama po ako, trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. Kumbaga, mahalaga na magtiwala pa rin tayo sa Panginoon, ano man yung nararanasan natin, dahil nandiyan palagi yung Panginoon upang tulungan tayo. Ayan, praise God. Ayan, nakakatawa naman si Ate Eliza. Akala ko mag-share ka rin ng relate ka dun sa sa relationship Bata ka pa ha. Aral ka muna mabuti. Ayan. Praise God. Ayan, salamat Ate Eliza para dun sa sa takeaway na yun nga talagang kagaya ng shinare niya, kinote niya sa Proverbs na talagang trust in the Lord ng ating buong puso. At doon natin makikita kung paano yung tulong na ipapaabot sa atin ng Panginoon, paano niya sometimes i-redirect talaga yung mga path natin na minsan dahil sa mga sarili nating kagagawan, mga pagkakamali, naligaw tayo ng landas. Pero if we will put our trust in Him, again, yan, He will redirect our paths. And salamat din, Ate Eliza. Meron pa po gusto mag-share? Last. Taas kamay, Ako, unmute. Kuya. Sige po, Ate Lot. Sige. Ako, para sa akin, yung message ni Kuya Ren is swak na swak talaga Sabi nga is, kapag ka may Jesus ka sa buhay mo, yung mga possible na yung impossible na hindi mo nagagawa noon is magagawa mo ngayon. Kumbaga, katulad na lang yung mahabang pasensya. Yan, kasi dati wala ako niyan 'Di ba? Pero ngayon parang yung mga issue na parang na lang sa akin, parang pag may mga ganun akong naririnig, nababasa, parang papasok ako sa kwarto, tapos kakausapin ko si Lord, magpe-pray ako, tapos magbabasa ng Bible, ganun lang para ma-review yung galit, yung ganon. And then yung pagtuturo, syempre yung paggamit ni Lord sa akin. Yun yung number one talaga na parang isinorender ko talaga kay Lord na maglilingkod ako sa kanya until my last breath, parang gano'n, na binigyan niya talaga ako ng wisdom, no, na makapaglingkod sa kanya, na nakakapagturo ako ng C2S, tapos nakakapag-evangelism kami. So napaka 'di ba? Kumbaga dati kasi hindi ko alam kung paano ko siya uumpisahan, 'di ba? Kasi although hindi naman talaga ako
hindi naman ako pinanganak talaga na Christian. Galing ako ng Catholic, so hindi naman namin talaga siya ginagawa. So nung naging Christian ako is nung binigyan ako ni Lord ng wisdom is parang napakadali lang pala. Napakadali lang pala na babasahin mo lang siya tapos maiintindihan mo na. Dati kasi hirap na hirap akong intindihin yung C2S. Ano ba 'to? Paano ba 'to? Paano ko siya uumpisahan? 'Di ba? Paano ako makakapag-Bible study na yung sasabihin ko is hindi makakasakit sa iba-Bible study ko or isi-C2S ko, gano'n. So, yun yung mga bagay talaga na ibinigay sa akin ni Lord nung talagang nag-Christian ako. Tsaka siyempre, yung pagka may Christ na si Jesus nasa buhay mo is talagang saved na. Kasi katulad ngayon na dati kasi kapagka wala yung asawa ko dito sa tabi ko is siyempre natatakot ako kasi paano na 'pag nagkaproblema ako, ganyan. Pero nung naging Christian na ako, lumalim ako, kaya ko pala. Dahil nga siyempre nandiyan na si Lord, eh. 'Di ba parang kayo na ni Lord yung yung laging magkakwentuhan, eh, 'di ba? Pagka may problema ka, sa kanya ka tatakbo, sa kanya ka iiyak, bago mo sasabihin sa husband mo, yung mga gano'ng bagay po. So, ako sobrang nagpapasalamat talaga ako sa Panginoon na binigyan niya ako ng pagkakataon na maglingkod sa kanya. Yun lang po and God bless po. Praise God. Yan, nakaka-bless. Thank you very much for that, Ate Lot, no? Ang ganda rin na masabi natin, I am a Christian. Of course, I have perfect peace in my heart. I am a Christian. Of course, I have the courage to share the word of God dahil dun sa wisdom na binibigay ni Lord. At nakaka-bless, no? Ako personally, nabibless ako sa mga kagaya ni Ate Lot kasi mga kananayan. Syempre, pag kananayan, very busy yan eh. Pag-aasikaso sa bahay, pag-aasikaso sa mga anak nila. Pero nakakahanap sila ng time para i-involve yung sarili nila sa paghayo, sa evangelism, sa pagpapagamit sa Panginoon. Nakakapaglaan sila ng time para makapag C2S or yung connect to souls. Sobrang nakaka-bless yung ganung mga bagay at challenge yon sa atin ng mga single, sa atin ng mga wala sa walang ganung responsibilities. Ayan, kaya thank you very much, Ate Lot, dun sa share niyo po, no. Yan, maraming salamat. Naniniwala ako yung iba pa dito, marami pa kayong take away. Pag in-upload natin tong video, sana mai-comment nyo po yung take away po ninyo dito sa recorded video po natin. Sister Christine, take away. Ayun. So, ang ganda po ng shinare sa atin ni Brother Ren. Thank you, Brother Ren, sa message na shinare mo sa amin. So, yung isa sa mga pinaka-take ko po dito, meron po kasi akong 3 points din na nabuo dun sa mga points ni Kuya Ren. So, first yung meron kang Jesus sa buhay mo. Of course, you are in a relationship with Him. And I realized sometimes sa buhay po natin, kahit mga Christians na po tayo, we become too comfortable to sin. Diba? So, ako, I have never been in a relationship. Yun po, NBSB po ako. Praise God. Isa po yun sa pinagmamalaki ko. And, as I observe lang sa mga merong boyfriend or mga mag-partner, mga mag-asawa, there are times na yung isang party is gumagawa ng bagay na alam niya ayaw ng partner niya, ng asawa niya. And paulit-ulit niya yung ginagawa dahil meron siyang katwiran na hindi naman ako iiwan yan. Mahal pa rin naman ako niyan kahit anong mangyari. Mahal ako niyan eh. Ayun. Kaya paulit-ulit niyang ginagawa kung ano yung gusto niya. So sometimes parang ganun din siguro tayo kay Lord na we let ourselves be comfortable with simple things. We let ourselves being comfortable with sin. We let ourselves being comfortable with His absence. Yung kahit hindi natin siya kausapin, kahit wala tayong quality time with the Lord.
ang katwiran naman natin minsan, pwede ko naman bukas kausapin si Lord. Pwede naman mamaya, ito muna unahin ko. Ayan, kahit yung time na yun, alam mo, nilaan mo yung para kay Lord, pero madalas iniindyan natin sa Lord doon sa meeting place and meeting time natin sa Kanya. So, I was reminded, and I know we are all reminded that being in a relationship with Jesus is a privilege for us. Kasi hindi lahat ng tao may relasyon kay Lord. Hindi lahat ng tao may direct access kay Lord. So, wag po natin i-take for granted yung pagiging in a relationship natin kay Lord. And at the same time, ayun po yung pagiging saved natin. Ayan. So, tama yun. Sinabi ni brother rin, no? We have to let our steps and let our walk be louder than our talk. Ayan. Pero that doesn't mean na tayo, we would be hard on ourselves na kailangan perfect in all our ways. Ayun po, no? So we must remember that we are still in progress. Ayun. Nakakatuwa lang din kanina doon sa shinare ni Brother Ren, yung nag-i-invite sa kanya, yung nag-share sa kanyang Christian nung unbeliever siya. I would like to emphasize na yung sinabi niya na hindi ko nagagawin yun. Ayun. Ayun din po kasi yung tinitingnan din sa atin ng mga wala sa Panginoon, yung how do we accept our mistakes? How do we see our wrongdoings? Paano kapag sinampal na tayo ng realization, paano tayo mag-react? Mag-aano ba tayo, magja-justify ba tayo na ano naman ginagawa naman yan ng lahat normal na naman yan or a-accept natin or magbabago tayo. So, as part of being saved and as part of being in progress, tayo po ay kailangan mapakita natin kahit sa mga taong familiar po tayo, kahit sa mga tao na nasa loob ng bahay or mga kaibigan natin na hindi natin gina-justify kung ano yung mga mali natin. Mapakita natin sa kanila kung sino tayo bilang na kay Kristo. We are in progress. Kaya we must accept kung ano po yung mali na ginagawa natin at mabago po natin yun. And last, ayan, last na po ito, yung sharing the gospel. Ayun, napakahalaga din po noon. And right now, ayan, nakakatuwa dahil we are in the internet age, we are in the digital era. And I believe God has given us every capability. Ayan, si Guay, tama ba? Nasa technical team ka, nasa social media team? Siya yung may pakana ng mga reels, napapanood ko yun. Ayan po, no? So, isa sa promotion ng nasa mga broadcast ministries, nasa mga social media ministries, ministry din po yan, is to broadcast to the outcast. So, lahat po ng gawin natin, kung meron kang talent sa painting, hindi naman necessarily na na kailangan mong lumabas sa kalsada para mag-share ng gospel sa stranger, ayan, hindi necessarily na kailangan mong hindi necessarily na kailangan mong makipag one-on-one sa isang tao. Yan lang mag-post ka sa Facebook ng Jesus loves you. Yan lang makapaggawa ka ng isang inspiring art or ako na isang writer, makagawa ako ng isang caption na alam ko makaka-touch sa puso. Through that, makakapag-speak si Lord sa puso ng mga taong makakabasa nun. That is already sharing the gospel. And I believe God is working upon the talents that we have. Kaya yung nakahukay po nating mga talento, ilabas na po natin yan para magamit po ni Lord para sa kanyang kaluwalhatian. Yun lang po. Praise God, Dagdag ko lang, to be fair, nangyari din yan sa akin na kinorek ako ng unbeliever. Nagsishare ako ng Word of God dati. Na-share ko na yan dito Pumunta ako sa bahay ng tita ko, umagang-umaga. Bago-bago akong Christian, lagi akong hubad baro. Ayan, ang suot ko lang lagi boxer. Tapos lalabas ako dito sa lugar namin, sa neighborhood namin. Napunta ako sa tita ko, nagsishare ako ng Word of God. Wala akong damit. As in, naka-topless, tapos boxer lang yung suot mo. Sabi ng tita ko sa akin, ba't ganyan? Nagsishare ka ng ganyan, tapos hubad baro ka. Alam niyo na sinabi ng tita ko sa akin, hiyang-hiya talaga ako. Tatakbo ako pa uwi. Mula nun, hindi na ako lumalabas ng nakahubad dito sa lugar namin. Especially when you are sharing the Word of God. Imagine mo, nag-share ka ng Word of God. Allow me to use the word, labas utong mo. Ayan, labas tiyan mo.
Ayan. Kaya dapat when we are sharing the word of God, ayusin din natin yung ating mga sarili. Nakakahiya talaga kapag unbeliever pa yung nagko-correct sa atin. But be humble enough to accept those corrections. And praise God. Salamat sa ating Panginoon. Sa oras na ito, tayo po ay magpe-pray. Close po natin ang ating mga mata and then meditate natin yung word of God na pinagsalu-saluhan po natin, pinag-aralan po natin sa gabi po na ito, sa isang napaka-colorful, napaka-healthy na gabi na ito. Hallelujah, Jesus. Tunay na napakabuti ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Laging alam na alam niya yung pinagdadaanan ng bawat isa sa atin. Hindi pa man tayo nag-o-open sa Kanya, alam na niya kung ano yung kalagayan ng puso mo, kalagayan ng isipan mo, kung ano yung sitwasyon mo sa oras na ito. Kaya ang Panginoon laging maagap, laging nakaalalay, laging nakabantay. Sa iba't ibang kaparaanan, inaabot tayo ng Panginoon. Bakit tayo inaabot ng Panginoon? Dahil ganun tayong kahalaga para sa Kanya. Ganun Kanya kamahal. Ganun kalaki yung pag-ibig para sa iyo ng Panginoon. Marami tayong pwedeng idugtong dun sa viral trend. I am a Christian, of course. Yada yada, yada yada, etc. etc. Pero higit dun sa mga pwede nating idugtong, gustong makita ni Lord sa buhay natin ay yung pagsunod sa Kanyang mga salita. Yung pamumuhay na meron tayo, yung pagtalima natin dun sa Kanyang kalooban. Yun yung pangunahing hahanapin sa atin ni Lord. We can say hundreds and thousands of I love you, Lord. Pero kung puro words lang yan, hindi naman nakikita sa actions natin, those are just empty words. Sa katotohanan, kahit di ka nga mag-I love you kay Lord, basta makita niya lang yung pagsunod mo sa Kanyang kalooban, mas malakas pa yung tunog nun kesa sa magsisigaw ka ng maraming I love you na wala namang action. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, hallelujah. Heavenly Father, in the name of our Lord Jesus Christ, we thank you, Father, for this wonderful evening that you made it possible for each and every one of us to be here in this platform. Pinagsasalu-saluhan po yung mga salita na binigay mo sa amin. Pinapalakas po yung loob ng bawat isa sa amin at kami, Panginoon, ay nagse-celebrate ng goodness mo sa aming mga buhay. Father, we thank you for making us realize how important it is that we have Jesus in our lives. Thank you, Lord, for making your Son available for us. Kasi Lord, kung wala po si Jesus sa buhay namin, ano na lang po yung buhay namin at yung buhay na haharapin po namin sa kabila kung wala siya sa amin. Ano na lang po, Panginoon, yung dadanasin namin? Ano na lang, Panginoon, yung tatakbo sa isip namin dito sa mundong ito?
Kaya salamat sa iyo, Panginoon, dahil kami po ay ginawa mong Kristiyano at meron kaming Kristo sa aming mga puso. We are praying, Father, that you would always remind us of these words na napakinggan namin, na sa oras, Panginoon, ng pangangailangan, whether it be on our downs, on our ups, whether it be in the temptation, Panginoon, or sa mga oras na macha-challenge po itong mga salitang napakinggan namin. Lord, may your grace, may your mercy, may your spirit always make us capable para tayuan po itong mga salitang ito na ikaw ay sumasa amin at ikaw, Panginoon, ay dapat namin ipakita sa mundong ito. Panginoon, iyo pong pagpalain lahat po ng mga attendees ngayong gabi. Ikaw po yung patuloy na mag-bless sa kanila ng lahat ng kanilang mga pangangailangan. Ikaw, Panginoon, yung magdagdag sa kanila ng strength sa bawat araw. Panginoon, yung mga OFW, Panginoon, ikaw po yung magbigay sa kanila ng peace. Ikaw yung magbigay sa kanila ng blessing, ng comfort sa kanilang mga kinalalagyan. Yung mga malayo po sa kanilang pamilya, ikaw po, Panginoon, yung patuloy na magparanas sa kanila ng presence mo, Panginoon, sa tuwing sila ay nag-iisa, sa tuwing sila ay nangangailangan, ikaw po yung magkalinga sa kanila. At whatever the situation of everyone here, Lord, ikaw po, Panginoon, yung magpuno ng bawat pangangailangan namin. Ikaw po, Panginoon, yung mag-restore, ikaw yung baruloy na mag-bless, at ikaw, Panginoon, yung patuloy na mag-provide. Lord, ikaw rin pagpalain si Brother Ren sa kanyang patuloy na pagpapagamit. Lahat po ng pangangailangan niya ay may dagdag sa kanyang buhay. At ikaw, Panginoon, yung patuloy na ma-magnify at mag-glorify sa lahat ng kanyang ginagawa. May this platform, Lord, be continually become a blessing to everyone, Panginoon, na makakasumpong na ito. At ikaw, Lord, yung patuloy na magdala ng marami pang kaluluwa para po patuloy na mapagministeryuhan po sila ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyo, Lord. Sa iyo po namin binibigay ang lahat ng kapurihan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. And I'll say, Amen. 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 Praise God. Salamat po sa ating Panginoon. So para po sa ating mga announcements, patuloy po yung ating Bible Study Bites online every Saturday po, 11:30 p.m. Sa mga bagong attend, meron lang pong time na 7 p.m. po tayo ng Thursday para sa iba na gusto rin pong umattend kasi sobrang late po yung ating Saturday, 11:30. Bakit po ganong oras? Kasi po, para po talaga ito sa mga OFWs. Ito pong platform na ito, nagsimula po ito ay para sa mga OFWs at makarinig sila ng Word of God. Pero welcome din po yung mga nasa Pinas kung gustong umattend. Ang Word of God po na pinipreach din dito ay para din po sa lahat. So patuloy din po, hinihingkayat din po namin kayo sa ating mga daily devotions, mga kapatid. Wag po natin itong kalilimutan. At katulad po ng ginagawa ni Brother Ren, kung gusto niyo po yung i-share sa ating group, sa ating GC, ay feel free to share it po sa amin para kami rin po ay mabless sa Word of God na pina-impress sa inyo ni Lord that day. Hi, Brother Ren, may nakalimutan pa ba ako? Picture taking po tayo. Kung kaya niyo po mag-open ng inyong Alright. mga camera. Buksan po Kindly open ninyo your at ipakita ang camera. inyong napakagandang ngiti. Hey, praise God. Kindly open your camera. Ayan. Nasa kitchen daw si Eliza. Sige, buksan mo. Pakita mo ang kusina ninyo. Yeah, may habol pa po. Oh, sige po. Smile po tayo, ngiting tagumpay ha. Ayan, may nahabol pa. Siya pala si Bim Bim. Okay. Si Ate Joy. Si Si Ate Joy Joy pala yun? yun eh. Hi, Ate. Siya pala yun. Pakita ka, Bim Bim. Sige po, magpipicture na po ako, Sister Joy. Si Kuya Joy. Sige po. Ngiting tagumpay. 1, 2, 3. Wait lang pa.
Okay na po mga kapatid. God bless po sa atin pong lahat. God bless po. See you next week. See you Bye-bye. po. Bye-bye. Salamat po mga kapatid. Bye, God bless po. Jaira. God bless. Bye, Ate Bimbim. Bye, Ate Bimbim. Thank you po. Bye po. God bless po. God bless. Bye-bye. God bless po. Bye-bye.